Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Wilma. Si Bagyong Wilma nga po, yung pinakasentro po niyan ay nasa may coastal water na po, no, halos ng Borongan. At asahan nga po natin na makakaranas po ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Bicol region hanggang dito po yan sa eastern section ng Central and Southern Luzon. Kung mapapansin natin, yung mga pag-ulan ay andito nga sa may parte ng Bicol region, kaya mag-iingat nga po yung ating mga kababayan dyan dahil posible nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa ating satellite image, makikita naman po natin yung shear line naman ay nakaka-apekto rin po yan, no? Isa rin po yan sa nagdudulot ng pag-ulan sa parte ng Bicol region. Nakataas pa rin po yung mga storm wind signal number 1 dahil nga tropical depression pa lamang itong bagyo na ito. Dito nga po sa halos sa malaking bahagi ng Visayas at maging dito nga po sa parte ng Palawan ay posibleng storm wind signal number 1 lamang din po yung ating mga posibleng maging tropical storm wind signal. Asahan nga po natin na tuloy-tuloy nga po na makakaranas tayo ng pag-ulan dahil mabagal nga po yung pagkilos ni Bagyong Wilma. Dito naman sa forecast track ng European Center, posibleng ang entry point po niya na ito po yung mga magiging posibleng entry point po ni Bagyong Wilma, no? Posible nga dito sa Oriente or dito po yan sa General MacArthur or possible po dito sa may parte ng Borongan. Kung mapapansin natin, ito naman po yung tinatawag nating cone of uncertainty. Diyan po naglalaro, no, yung sentro ng bagyo. At pagkatapos po niyan, dadaan po yan dito sa may parte ng San Francisco and then sa Cebu City. Posible rin po yan dito bababayan ng bahagya sa may Baybay, sa Hilongos, or dito po sa may parte ng Bohol. Posible naman dito po yan sa may parte ng Leyte o kaya dito po sa Daang Bantayan. Yan po yung mga posibleng dadaanan yan. At posible po yan, pagdaan po niyan dito, ay yung pinakasentro po niyan ay posibleng bumaba or umangat ng bahagya dito nga sa may Nueva Valencia. Kung mapapansin natin, no, medyo yung sentro talaga ng isang tropical depression ay talagang malikot po yan dahil kung mapapansin natin, wala po yung pinaka eyewall dahil nga bilang isang tropical depression, mahinang bagyo pero magdadala naman po ito ng mga pag-ulan at mga pagbaha. At posible nga po dito yan sa may parte ng Puerto Princesa or mas mababa pa, dadaan itong posibleng si Bagyong Wilma. At asahan naman natin, no, wala po yung pinakaulan niya doon sa pinakasentro niya. Ang pinakaulan po niyan ay andito po sa parting itaas. So asahan nga natin yung mga pag-ulan dito sa may parte ng Bicol region, Mindoro provinces. Asahan din po natin yan dito sa may Romblon, Masbate ay makakaranas ng mga pag-ulan. Maging dito po yan sa may parte ng Rojas City. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, December 7, expected natin na maglandfall na nga po yan. At pagdating po ng December 8, posibleng nandito na po yan sa parte ng Palawan. At pagdating po ng December 9, nasa labas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng December 10 hanggang December 11, tuloy-tuloy nga po na makakaranas tayo ng maayos at malamig na simoy ng panahon dahil nga po yan sa ating amihan. By December 12 hanggang December 13, mataas naman ang tsansa ng pagulan ng eastern section ng ating bansa. Pagdating po ng December 14 hanggang December 15, tuloy-tuloy po
northeast monsoon, shear line ang makakaapekto sa ating bansa. At pagdating naman po ng December 16 hanggang 17, mataas pa rin ang tsansa ng mga pagulan sa eastern section ng ating bansa. By December 18 and 19, dito po meron tayong posibleng low pressure area na i-monitor sa may southern portion naman ng Mindanao. Yan naman po yung ating i-monitor kung ano nga yung magiging posibleng scenario niyan. Sa ngayon nga po, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.